mga kababayan, umpisahan na po natin yung talakayan natin. Kasi po dyan sa West Philippine Sea, mga bossing, nako lalo pong umiinit. Lalo hong umiinit ang usaping West Philippine Sea. Meron po tayong 7 topic sa araw na ito at ito po ang isa at ang una sa topic na tatalakayin po natin mga kababayan. Okay? So dito na tayo. BCM sa pagitan. Nako po, ayan. Sabi ng China sa Pilipinas, tanggalin ang BRP Teresa Banwa sa Escoda Shoal. Nung mga 3 buwan ang makalipas, mga kababayan, ang pinapatanggal ng China yung pong BRP Sierra Madre. Kasi daw po bulok na. Eto, nako. Problema natin ngayon 'yan, no? Dinadahilan po ng China, mga kababayan, na yung BRP Sierra Madre nakakasira na daw po sa kalikasan. Dati kasi yung sabi, no? Hinayaan lang ng dating Pangulong Duterte, no? Yung ipinagbabawal ng mga Chinese, yung ipinagbabawal ng kasundaluhan ng China, mga kababayan, na hindi pwedeng i-repair yung BRP Sierra Madre, mga bossing. Ayan, pinapatanggal na, pinapaalis na po, pati po yung Teresa Banwa. Panoorin po natin, pakinggan po natin itong balita na ito. Mga bossing, ibala natin sa kanyon si Nokma, anak ng tinapa, Master Juicer. Shout out po sa iyo. Nandiyan na din si Cornelio Corpus Corbera at si Samuel Luz Testica. Yan. Pakinggan po natin yung balita na ito, mga kababayan. Unang topic natin dito sa live stream na ito. Ang China na dudurugin ang sinumang banyagang manghihimasok sa kanilang teritoryo at ayun po, mga kababayan. Nagbanta ang China na dudurugin po kung sino mang dayuhan ang papasok sa kanilang teritoryo at soberanya. Kasama po tayo doon, mga kababayan. Alam nyo po, hindi na po sana hindi na po makakabuelo itong China, mga kababayan. Hindi na po makakabuelo yan kung talagang ang dating Pangulong Duterte inaksyonan po agad. Pinahalagahan yung papel, no, na naipanalo natin sa UNCLOS, mga kababayan. Hindi na po aabot diyan ang China, mga bossing. Bakit ho? Syempre, no? Alam ng buong mundo. Alam ng buong mundo na ito, panalo sila, dapat igalang nyo. Susuportahan po tayo ng buong mundo noon, mga kababayan. Kaso po, nung pagkaupo ng dating Pangulong Duterte at siya din pong paglabas ng pagkakapanalo nung UNCLOS natin, mga kababayan, sabi ng dating Pangulo, papel lang yan. Itapon ko pa yan sa basurahan. Nakakalungkot po, no? Ngayon, lumalakas, nakakabuelo, tumitibay itong China. Tuloy ho natin, mga kababayan. At mukhang pati ho tayo, palulubugin namin ang barko ninyo kapag hindi kayo umalis diyan sa West Philippines. Nakita nyo, tayo pa ho tuloy, mga kababayan. No? Tayo pa tuloy ang mawawalan ng mga isla. Paano, ituloy ko ho ito, Kasunod dyan ang pulong kung saan sinabi nito sa Pilipinas na alisin ang barko nito sa Escoda Shoal. Ang sagot ng ating Foreign Affairs Department sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa pulong ng Bilateral Consultation Mechanism o BCM sa pagitan ng Pilipinas at China sa Beijing kahapon, sabi ng China sa Pilipinas, tanggalin ang mga barko ng Pilipinas sa Escoda o Sabina Shoal. Binabraso na ho tayo, mga kababayan, Tanggalin nyo na yan. Tanggalin ang BRP Sierra Madre, tanggalin yung isang barko na yan. Lugi. Sana talaga ipinaglaban ng dating Ito po, mga kababayan, ipinaglaban po ng dating presidente, Noynoy Aquino. Kaso nga lang nung pagdating na po, nung termino ni dating Pangulong Duterte, talagang mapapakamot ka na lang sa ulo. Papel na lang daw po yun. Good morning, Tina!
Walang binanggit na pangalan ng China kung ano-ano mga barko ito pero 5 buwan nang nasa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang lugar dahil sa pangamba na magre-reclaim ng lupa ang China doon. Nitong Agosto, nasira ang ilang bahagi ng BRP Teresa Magbanwa matapos itong pagbabanggain ng China. Ayan po. Nabalitaan nyo po yan? Yung binabangga po, yung barko natin, mga kababayan. Yung Teresa Magbanwa, tapos ang sabi pagbabayarin daw po ang China. Wala na akong naging ano dun eh. Wala na akong naging update doon sa balita na yun. Ano po? Kaso ang problema, binubuli na ho tayo. Tapos yung ibang mga kapwa natin Pilipino ayun, halos maka-China pa din po. Sabi ni Landel Santos, tanong ng taong bayan, ano na po ang nangyari kay Pauline Canada, co-accused ng dating nahuli noon ng pulis sa Davao City? Malamang yan, kasama na din nila yan, no? Nasa oblo na din yan. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Tuloy muna natin ito. Coast Guard, pinalibutan din ito ng iba pang Chinese vessel pero hindi pa rin umalis ang BRP Teresa Magbanwa. Sa BCM kahapon, iginiit ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang posisyon sa Escoda Shoal. Bukod sa panawagan sa Pilipinas na tanggalin ang mga barko natin doon, patuloy nilang pangangalagaan ang kanilang soberanya sa... Naku po, mabuti na lang po ang ating Pangulong Bongbong Marcos nakatindig po, no? Kung hindi, talagang mawawala sa atin ito. Hahayaan na lang po ba natin, mga bossing, na mangyari yan? Hahayaan na lang po ba natin? Kasi kapag ibinigay natin to, isinuko natin to ng ganon-ganon lang po, dahil doon sa mga sinasabi, no, nung mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, susunod po niyan, Palawan naman. Susunod niyan, yung dulo naman, yung Tawi-Tawi lang. Unti-untiin po tayo niyan, mga kababayan, hanggang sa ang mangyayari na po wala na. Philippines, province of China. Which is, wag po sana nating hayaang mangyari, mga kababayan, dahil kawawa yung mga magiging anak natin, apo natin, at yung mga magiging apo natin sa tuhod. At yung mga future generation ng mga Pilipino, mga bossing. No? Sabi ni David Jr. Prado, Boss Mark, itali si Duterte sa barko at gawin bala ng China. Alam niyo po, isa sa nagpanalo kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, syempre yung laban kontra droga. Pangalawa po, yung pagkakasabi ng dating Pangulo, no? Sasakay ako ng jet ski at ituturok ko ang bandila ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Naniwala ang taong bayan. Kaso po, mga kababayan, hindi po nangyari. Tapos ang lakas pa ng loob ng dating Pangulo na sabihin, kayo talaga, hindi kayo matuto. Style ko yun Style lang po pala, mga kababayan. So ngayon, yung paulit-ulit na sinasabi, no, nung mga supporter ng dating Pangulong Duterte na nabudol daw po sila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sino po kaya talaga ang mambubudol? Mga kababayan. Sino po kaya talaga ang mambubudol? Kita mo harap-harapan po na sinabi ng dating Pangulo, style ko lang naman yun. Totoo kaya na umorder? Kasi umorder ako ng jet ski kaso hindi dumating. Biruin nyo po yun, mga kababayan. Ngayon, tayo po, nahihirapan na po dito, mga bossing. Bakit? Pinabuelo Hindi na dapat nakabuelo yan Kung inasikaso ng dating Pangulo. Kung ipinaglaban ng dating Pangulo. China reiterated its principled position on the Escoda Shoal issue and urged the Philippines to immediately withdraw the relevant ships. China will firmly safeguard its sovereignty. Biruin nyo yun? Sila na po ngayon, mga kababayan, ang nagpapaalis sa atin. Na dapat po, mga bossing, tayo ang nagpapaalis sa kanila. Dahil dun po sa pagkakapanalo natin sa UNCLOS.
mga kababayan. lugar. Pero pagdiin ni Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro, ang Skoda Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pinag-usapan din daw sa BCM kung paano mapapababa ang tensyon sa lugar. Ayon sa National Maritime Council, hindi aalis sa Skoda Shoal ang Pilipinas. Ayan, mga kababayan. Mabuti na lang po, ano? Mabuti na lang po, matatapang, no? Ang ating mga kasundaluhan na nagbabantay po diyan sa West Philippine Sea. Ang ating mga Marines, matapang po. Siyempre, sa pangunguna din po ng ating presidente. Kasi kung sasabihin ng presidente, o sige, alis na kayo dyan, baka bombahin tayo. Di ba gano'n naman ang naging dahilan ng dating presidente? Bakit tayo dyan? Baka bombahin tayo. Lugi tayo dyan. Di ba, mga kababayan? So, pag narinig nung mga balak sumakop sa atin, wala, hindi lalaban yung mga yan. Sige, rat-ratin mo ng rat-ratin. Sakupin natin ng sakupin. Ganyan, Pero kapag nalaman nila, may lumalaban ang gobyerno para ipaglaban po ang ating mga isla, tapos may mga nakasuporta po sa atin, hindi po basta-basta yan, mga kababayan. Okay?